Hello po mga kalingap. Hi mga kalangga. Please support Trending Pia. Thank you. Oh. Sila po, welcome back to my channel, Trending Pia po. Ayan, bago natin i-start ang ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord sa maraming blessing na pinagkakaloob sa atin. At syempre guys, pasalamatan natin na may-ari ng video, Ruel of Malalag. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po. At huwag kalimutan supportahan syempre ang ama ng Kalingap Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna, Rachel Morales Vlog, Kalingap Edu, Kalingap Awe, Kalingap Angeli, at lahat po ng mga team Kalingap guys, please supportahan po natin. So ngayon, maraming salamat po sa nagla-like, nag-share, at nagsusubscribe kay Trending Peace, Trending Peace, ayan, Trending Pia, maraming salamat po. At maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe. Ayan, grabe. 69K na po tayo. Thank you so much po sa lahat ng pagmamahal nyo sa akin. Sa lahat po na talagang sumusuporta sa akin. Sa mga solid na Trending Pia dyan, maraming salamat po. Grabe na talagang minamahal nyo ako ng sobra-sobra dahil sa mga langga natin. Maraming salamat po. So ngayon, i-reaction natin tong pag-iyak ng isang Ruel of Malalag. Ay talaga nga naman, alam ko na talagang marami ang pinaluha, talagang marami ang nagdalamhati kahapon. Kasi dama natin yung sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Kung bakit kasi, sinabi ko nga kay Dodong, nung napanood ko siya sa live, sabi ko sa kanya, alam mo Dong, pinagdaanan ko din yan. Sinabihan ko siya, nagpayo ako ng konti. Hinart naman niya. Hindi man niya sabihin talagang andun talaga ang sakit sa puso kasi ang mahirap kasi hindi naman talaga mga bashers. Hindi mga basher na talagang lagi nambabasa kanila ang gumawa ng issue. Supporters. Grabe. Isang GC. Siguro napapag-usapan lang sa isang GC. Tapos ang matindi nito, siguro naging one-sided sila na pag-usapan at saka pinalawak nila, pinag-uusapan nila tapos pinalawak nila, or baka may ganun talaga na one-sided na talagang merong maka Rachel, may maka Ruel. Kaya nga dapat kung talagang mahal nyo yung Rachel, parehas nyo silang dalawa ang mamahalin. Parehas nyong dalawa silang uunawain. Sa bawat desisyon nila, sa bawat gagawin nila, dapat po parehas po ninyo silang uunawain. Kung talagang solid supporter kayo, na lagi nyo pinagsisigawan, I love you Rachel, mahal na mahal ko ang Rachel, pero pag may nakita kayong ganito na hindi nyo nagustuhan, isa pala kayong magiging magbabash pa sa kanila. Huwag po tayong masanay ng ganon. Nawa, ito payo ko lang sa inyo ha. Huwag po tayong masanay ng ganon. Huwag po tayong manghusga ng tao kung hindi po natin alam ang totoo. Mamaya haka-haka lang, sabi niyan, sabi ni ganyan. At ngayon kinunclude na agad. 'Di ba? Anong magiging sanhi nito? Sinong sinaktan nyo? Yung iniidolo din nyo. 'Di ba? Yung iniidolo ng lahat ng mga Rochelle supporters. 'Di ba? At kung mahal nyo, ito po ha, sasabihin ko po sa inyo, kung talagang solid supporter kayo at talagang mahal nyo ang Rochelle, masama, maganda na ugali, tanggap niyan. Kasi ganyan ang taong nagmamahal. Walang perpekto, walang tao na napakaganda ng ugali na walang pagkakamali. Kahit pa anong mo sa ginagawa mo, kahit pa anong buti mo, meron pa ring sama na minsan na ugali tayo. Ako, inaamin ko, hindi ako perpekto, hindi ako talagang kahit makajus ako, hindi ako nakakasala, hindi ako nakakasakit ng kapwa. Nakakasakit din ako, hindi ako perfectong tao. Lalo na pag sagada na, talaga nasasaktan din ako. Pero pag talagang hinuhusgahan ka ng tao, yun po talaga yung napakasakit. Hinuhusgahan ka na sinabi lang ni ganto, ni ganyan, na sa mga sabi-sabi lang, na hinusgahan mo agad yung tao na hindi mo naman alam ang totoo, sana tumahimik na lang. 'Di ba?
At nandiyan si Lord, lalabas at lalabas ang katotohanan. Yun po yun. Sa nangyaring ito kay Dudong, talagang grabe. Nakakaiyak panoorin. Nakakaiyak po. Na bakit yung mga supporters pa ang magiging sanhi ng kanilang pag-iyak? Bakit supporters pa ang nagiging sanhi ng sama ng loob? Dapat ay yung mga basher. Kaya sana sa lahat po, maunawaan nyo kung bakit nakapag-live ng ganito ang isang Ruel of Malalag. Diba? Ayun nga, gusto niya ipaliwanag yung side niya, syempre. At alam ko ang pakiramdam ng ganito. Lalong-lalo na yung talagang tinuring mo na akala mo totoo sa'yo, na akala mo na talagang supporters mo, pero yung pala ang talagang nangunguna pa para maibash ka. Ang sakit talaga sa loob nun. Grabe guys. Grabe. Bakit may mga taong ganyan? O tara po, panoorin natin. Alam naman po niyo siguro mga kalingap kung ano po ang atong reason, no? Kung anong reason po natin kung bakit andito po tayo ngayon. Diba po? Matagal na po itong nakaplano mga kalingap. At saka ito, naka-schedule na. Naka-schedule na po ito. At kahit ako, alam ko na hindi talaga makakasama si Rachel dyan. Kasi nung nandun ako, alam ko din yung usapan niya na talagang hindi makakasama. Kasi nga may pasok sa eskwelahan. Ay, naka-schedule na. Alam nga namang hindi ituloy. Grabe. Matagal na po itong na-appoint or na-schedule mga kalingap. Ang pagkuha po ng passport sa amin. No? 4 po kami ang kukuha ngayon. Ako, si Kim, si Alex, tsaka si Angeli. No? So, siguro mga matagal-tagal po yung ano ito, pag-asikaso. Noong August 10 po, pina-appoint po ni pina-schedule ni Kuya Toto. Kasi po ang pagkuha ng passport, hindi basta-basta magdiretso ka agad. Naka-appointment po yan. Ikaw ang pipili kung saan mo lugar magpapa-appointment ka. Ayun, nalaman po kaagad, no, nag-message kaagad or nag-email kaagad yung DFA dito sa Legazpi na yung appointment namin is bukas, no. Ayan po mga kalingap. Ayan po. Grabe. Ayan o. Yeah. Ayan. Para hindi isipin na nagsisinungaling. Napaka-transparent talaga na isang Ruel of Malalag. Ipinakita niya mismo ang schedule na talagang bukas ang schedule ng pagkuha nila ng passport. At yun ang naka-schedule sa DFA. Bukas po. Andyan po ang ating code number, site name, Legazpi Pacific Mall. Bakit ba ginagawa niya ito? Kasi nagpapakatotoo siyang tao. Ganun yun. Monday, August 19, 2024. And alauna po. Alauna bukas, no, alauna bukas. Alauna bukas yung appointment namin. So unfortunately, hindi ko po nadala yung PSA ko po, no? Kasi naiwan po sa Malalag. Parang ewan ko kung makakuha siya kasi yun yung pinaka-primary na requirements talaga ang PSA. Kailangan yun pag kumuha ka ng passport. Kasi yun yung dala ko dati. Pinaayos ko pa kasi mali ang spelling ng aking pangalan. Pinaayos ko yun kasi hindi makakuha ng passport pag walang PSA. At may valid ID dapat. Ayan. Kung may mga ID ka, mga elementary ka, nag-aaral ka pa, mas binabalid pa rin po yan ng DFA. Dala na po ni Jello dito sa DAET is estimated pa po, next week pa po makakarating sa DAET. So wala po akong PSA na dala dito. And ewan ko na lang po kung ma-aprubahan ba tayo. No? At sa pagkakaalam ko po na may 30 days daw po na mukhang interval na kailangan i-comply yung PSA. No? At nag-order po ako online, no, doon sa website po ng PSA. And di pa rin po dumating kasi tawag dito, Sabado, Linggo, no, walang office.
Kaya pumunta na lang po ako dito para po syempre no, i-present ko po yung sarili ko para yung binayad namin and then yung scheduled na araw, Kasi binayaran sayang naman po talaga yung yun. appointment. So, siguro po sa mga solid Rochelle dito or solid viewers namin, alam niyo din po mga kalingap kung bakit po hindi nakasama si Langga. Di ba po? Ako alam ko eh. Alam po ninyo kung bakit wala po si Langga ngayon. Hindi nakasama sa aming gala, ay sa aming punta dito sa Legazpi mga kalingap. No? Ang plano talaga namin is bukas pa kami babiyahe. No? Bukas pa po. Kasi bukas pa po yung appointment namin alauna. So nag-chat po si Tita Elise sa amin na pasyal daw po kami para ma-meet kami ng pamilya ni Tita Elise. So kanina po kami bumiyahe, no? Kanina kasi ang biyahe po dito is around 5 to 6 hours po. So alam po nating lahat no kung bakit hindi nakasama si Langga kasi kung sasama po ngayon si Langga, syempre Sunday ngayon walang pasok or walang gagawin. Bukas kasi yung araw na talagang pupunta kami, kailangan namin i-presenta yung sarili namin doon sa DFA. So around baka gabi na kami makaka-uwi bukas. So yung reason dito mga kalingap, yung rason po mga kalingap is, di ba, pasukan po nila Langga bukas. Di ba? First day of school yan mga kalingap nila Langga. Sa college, no? Iba po ang college mga kalingap kontra po sa elementary at high school na pwede mag-excuse. Ang college po mga kalingap talagang ano yan dyan, talagang tag dito yung kanya-kanya po, no? Kanya-kanya ano dyan, wala na pong excuse. Depende lang kung may medical certificate ka, pwede kang ma-excuse. Pero if ever na At saka ang first day ng college school, kailangan nandun ka. Kasi, andyan na yung malalaman mo yung mga schedule mo, kung saan yung mga rooms mo. Yan yung college life ngayon. Noon, yun yung akin. Kasi, lalo na pag first day of school, kailangan pumasok ako kasi hahanapin ko sa Lyceum Batangas po kasi ako. Hahanapin ko doon kung saan akong section nakalagay at kung anong room ang aking papasukan ng bawat subject. Para alam ko yung magagawin. At saka syempre, first meet mo yung mga professor mo, kailangan nandun ka. Para ma-meet mo yung mga professor. Kasi, yung mga professor kasi, first day, saka sila magpapakilala ng kanilang mga sarili. Mamimiss mo yun. At saka, ang first day talaga, yun yung talagang dapat pasukan mo. At saka first year, siguro kung second year college na si Langga o third year college or second sem, alam na niya kung ano kanyang gagawin kung halimbawa hindi siya makakapasok. Kaso bago pa nga lang siya first day pa lang di ba? Freshman pa lang siya sa school. Kaya talagang huwag siyang hindi a-attend. Kaya sana po maunawaan yun, kaya hindi talaga siya nakasama. Okay yung maglangga, pero bakit parang big deal sa mga supporters? Bakit ganun po? Kayo pa yung nagiging dahilan ng pati yung dalawa magkakaroon ng misunderstanding. Bakit? Kayo yung nag-isip ng ganyan sa halip na hindi iisipin yon ng isa, iisipin na rin kasi ganun yung sinabi mo, ganun yung narinig sa'yo, makakapag-isip din. Anong nangyari? 'Di ba? Kayo ang makakasira ng relasyon ng dalawa na sa halip na yung dalawa ay nagkakaintindihan. Kasi po, hindi naman sabihin natin na na hindi maapektuhan supporters kayo 'Di ba mga supporters kayo? Siyempre, masakit sa loob nila at siyempre, kahit naman ako, aminin ko sarili ko, pag halimbawa gano'n, may nagsabi ng gano'n sa akin na naiwan ka, ganyan, yung mga ganun sasabihin. Siyempre ako, makakapag-isip din ako. At sa pag-iisip ko, siyempre, mamaya, uminit din yung ulo ko, nag-away kami ng boyfriend ko, o nag-away yan. Halimbawa, di ba, nagkaroon din kami na misunderstanding kasi pumasok na dun sa sa usapang yun. Kaya sana po huwag sanang kayong ganun. Huwag po natin kitidan na ating isip, lalo na ko tayo mga solid talaga. Diba? Hindi valid yung reason na mag-absent ka or mag-excuse ka.
eh Tama. talagang nasa iyo yan, no? Ikaw yung mabibehind sa mga subjects, di ba? Ikaw yung mabibehind sa At saka ilang absent, drop na sa college. Alam niyo ba yon, di ba? mga announcement. Siyempre, first day of school. First day of Yes. school, yan ang pinaka-importante talagang pasukan, no? Sa college days. Kasi diyan po yung mga announcement, di ba? Diyan po yung mga tawag dito, introduction, di ba? Introduction po ng mga teachers, introduction ng mga professors, and syempre para ma-meet mo yung mga saan yung school talaga, di ba? I mean, Oo, saan yung mga mga room nyo. rooms. Yes. Kaya, Totoo, yan yung college eh. Yung first day talaga para malaman mo yung bawat room mo. Kasi mamaya, hindi ka pumasok, hindi mo alam yung room mo. Eh ngayon, regular na yung klase, malilate ka, hindi mo alam yung room. 'Di ba? Kailangan handa ka, kaya dapat first day nandun ka. alam ko naman siguro na naintindihan niyo po yun sa side na yun, mga kalingap, di ba? Siguro iilan po may mga nagtatanong bakit daw ako lang po, no? Bakit wala daw silang hindi ko sinama, nagkatampuhan daw po kami, 'di ba? Nag-away daw po kami kasi hindi ko sinama. Grabe. 'Di ba? Ang bilis po magsabi kaagad ng mga O, 'di ba? Ang bilis agad mag-create ng issue, grabe. ganung bagay na hindi nila alam yung rason. Ano ba talaga? Yan sinasabi ko, hindi alam ang rason. Ano ba talaga? Makapagsalita lang. Taga-subaybay pa talaga kayo or Yun. taga-gulo lang po? Yun. Diba? Kasi kung Grabe, ano? Grabe yung tanong ni Ruel na yun. Ano ba talaga? Taga-subaybay ba kayo o taga-gulo lang talaga? Kasi talaga nakakagulo po ng sitwasyon yung mga ganun. Yung mga ganung comment. Ay, bakit ganun? Ang tatandaan na natin. Ang kikitid pa ng utak natin. At saka wag po lagi. At kasi yung iba kasi minsan makasarili. Gusto nyo lagi magkasama. Ay, hindi pa naman yan mag-asawa. 'Di ba? At saka, lagi naman sila magkasama, lalo kung nasa pareha silang nandyan sa dait. Laging magkasama. 'Di ba? Maghiwalay nga yan dalawang yan, tulog na uuwi na si Rachel. Oh, saksi ako doon. Alam ko yun. Grabe naman. alam niyo po yung rason bakit po wala silang dito, hindi na po kayo dapat magtatanong pa. Yes. Hindi na po kayo dapat mababash pa. Diba? In the first place, hindi ko na kailangan magpaliwanag po dito sa inyo. Totoo. Totoo, Dodong. Hindi mo na kailangan. Kasi alam ko na alam niyo na po. Siyempre, matagal ko na pong sinasabi sa live ito na silang hindi Yes. makakasabay sa amin sa pagkuha ng passport. Una sa lahat, may pasok siya. Diba? First day of school yan. Yes. Diba? Bakit kailangan pa i-insist nyo? Bakit ba kailangan ipilit nyo po na kailangan isasama si Langga? Grabe. Ano ba, concerned ba kayo kay Langga? Or para lang sa inyong sariling kaligayahan? Yes. Diba? Kasi kung concerned kayo, iniisip nyo, ay first day of school ni Rachel. So dapat intindihin natin na pasukan yon, bawal mag-absent si Rachel. Diba? Kasi orientation, first and foremost, orientation yan sa araw na yon. Second, At saka 'di ba nga, ang pagmamahal nagbibigay. Malawak ang pangunawa kung talagang sumusuporta ka. At kung talagang nagmamahal ka. 'Di ba? Grabe naman. introduction ng mga teachers or professors. Yes. Pangatlo, basta ang dami pa mga rason, di ba? Yes. Pangatlo is talagang kailangan mong pumunta kasi yan yung first day of school, di ba? Ang pangit naman kung first day of school, absent ka sa araw na yun. Yes. Di ba? Kaya, hindi ko kailangan mag-explain dito sa inyo. And since may mga ibang tao naman po, talagang, ewan ko po kung totoo ba talaga or nagpapanggap lang po. Di ba? Ang bilis po mag-comment, di ba? Ang bilis po magsabi ng mga ganung bagay. Pero hindi nyo alam yung impact po sa amin. Di ba? Hindi nyo alam yung impact po sa akin. Siyempre, pumunta kami dito kasi may purpose kami. Di ba? Pumunta kami dito dahil sa passport na yon. Di ba? Grabe kayo makapagsalita. Wait. Sorry po. Ramdam ko yun, naramdaman. Kasi kahit anong
paliwanag mo, pag sarado ang isip ng mga tao, hindi ka talaga maiintindihan. Laging yung gusto pa rin nila ang ipagpipilit nila, kahit hindi naman pwede. Kaya talaga nararamdaman ko, yung nararamdaman ni Dudoy na sobrang ang bigat sa loob na bakit may mga taong ganito, na sila pa yung gumagawa ng way para talagang nagkaroon kayo ng misunderstanding ng langga mo. Diba? Ng langga niya. Kasi nga, dahil sa sinasabi ng iba. Grabe. Alam ko maraming umiyak dito kasi grabe. Bakit ba ang isang tao ay umiiyak? Hindi na niya kayanin yung sakit ng loob, yung sama ng loob niyang nararamdaman. Kaya sa magitan ng luha, doon na lang niya inilalabas. Sa halip na magsalita na hindi maganda sa kapwa, luha na lang yung lumalabas sa kanyang mga mata. Kasi hindi niya akalain na ganun kababaw ang isip ng mga ibang supporters. Grabe na sila pang gumagawa talaga ng issue. Grabe naman nga. Sorry po. Hindi ko po alam kung totoo ba talaga kayo. Kasi kini-question din po nila kasi sinama daw si Maui. Ano ba kung isasama ko yung kapatid ko? Issue ba yun? Ang hirap po. Sana ko tatayo dito. Yun, ang hirap talaga ng sitwasyon niya. Na-question pati kapatid. Bakit isinama? Ay, kapatid niya yun eh. Kalayaan niyang isama yung kapatid niya yun. At saka, ganun silang magkakapatid. Talagang nagmamahalan. At lalo't ganun na, pwede naman sumama at wala namang pasok. Diba? Bakit? Ay, grabe, ang daming tanong. Bakit naman ganun? I-question mo lahat ng mga kasama. Bakit? Dapat ikaw ba ang masunod? Dapat ba ikaw ang masunod sa buhay ng Ruel of Malalag? Dapat ba ikaw ang masunod sa magsyota, sa maglangga? Ay, grabe kayo. Ano ba yan? Grabe na yun. Pumunta kami dito kasi may purpose kami. Pinapunta kami dito yung Tita Elise kasi gusto kaming ma-meet ng pamilya yung Tita Elise. Hindi para magkasiyahan dito sa resort na ito. Gustuhin ko man, may sama si Rachel. Hindi pwede. Ay, bakit kasi ang hirap paliwanagan ng mga tao? Bakit kasi ganyan yung makikitid yung utak mo? Siguro kasi may mga tao na hindi talagang Rochelle. Yung talagang may maka Rochelle, may maka Rachel. Kaya sana kung totoo kayo nagmamahal, parehas niyong unawain at suportahan. Kung talagang mahal niyo po yung dalawa. Diba? Doon sa ng bash, ay grabe kayo. Ang galing niyo mag-question. Grabe. Hindi na kinaya ni Dudong talaga. Sa mga, kasi at talagang hindi ka tanggap-tanggap naman eh. Tanggap pa talaga kung yung basher eh. Pero yung mga supporters na laging nandyan sa live mo, na laging sumisigaw lagi ng I love Rochelle, di ba? Mahal na mahal kayo Rochelle, Rochelle hanggang doon, no? Tapos ito pala, ito pa, isa pa, sila pa pala ang gagawa ng ganto. Di ba? Tingnan nyo yung ginawa nyo. Lubos-lubusan yung sinaktan ang loob ng Ruel of Malalag. At of course, si Rachel din for sure umiiyak din yan. Lalo't nakita niya na ganyan, na umiiyak ang kanyang langga. Kasi alam niyo naman kung gaano kamahal. Alam niyo kung gaano nilang dalawa kamahal ang isa't isa. 'Di ba? Alam natin lahat na mahal nila ang isa't isa.
For sure, umiiyak din siya diyan ng mga time na yan. Habang pinapanood silang Garwell. Grabe. Sensya po. Sensya. Hindi ko kaya. Hindi na kinaya, grabe. Nayak si Dudu. Ang hirap kasi saan ko ilulugar yung ganitong bagay, di ba? Andito kami kasi hindi para magkasiyahan. Ganyan din eh. Ganyan din ang naramdaman ko. Parang ang hirap. Hindi mo rin alam kung saan ka lulugar. Diba? Grabe. Ang hirap talaga ng ganyang, nasa ganyang sitwasyon. Kaya mas pinili kong manahimik. Umiwas muna sa social media. Naging silent viewers. Pero kahit naging silent viewers tayo, diretso yung pagtulong natin sa dalawa. Yun po yung the best doon. Tapos big deal po sa inyo kasi sumama si Maui, si Rachel hindi sinama. Ay, grabe. Kung alam nyo lang po ang rason, di ba? Hindi po kayo dapat magtanong po ng ganun. Si Maui po, walang pasok bukas. Hindi ko din po alam na wala siyang pasok bukas. Grabe. Kaya sinama namin. So bakit big deal po sa inyo na magkasama kami magkapatid dito? Eh baka naman gusto Dudong sumama. Nanang ba sa'yo? Baka gusto rin niya sumama. Dapat sinama mo. Grabe naman. Hanggang sa mga kapatid ay sasama. Eh kung gusto sumama may sasakyan naman, sasakay na lang. Kahit kami pag-aalis kahit sino gusto sumama, isasama ko. Ano ba yan? Diba? Bakit may tanong pa kayo kung bakit ko sinama yung mga kapatid ko dito? Kapatid niya yan eh. Ay nako, grabe kayo. Grabe kayo. Mayan, masaya kayo ngayon. Napaiyak nyo isang Ruel of Malalag. Ano? Masaya ba kayo? Ay grabe kayo. Akala nyo sa ginawa nyo to, hindi rin nasaktan si Rachel. Kasi si Rachel, mahal na mahal yan si Ruel. Silang dalawa nagkakaintindihan, nagkakaunawaan. Pero yung mga supporters na ganito, na makikitid yung utak, sila talaga ang gumagawa ng paraan para yung dalawa ay baka magkaroon pa ng misunderstanding. Di ba? Grabe. Grabe talaga ang mga tao. Sorry po. Patawarin kayo ng Diyos. Tapos tinatanong pa ninyo bakit sinama si Lian. Alamang po, asawa yan ni Kim. Lian, bakit kasama? Ay, nandyan nga si Kim, may sasakyan. Kanilang sasakyan yan. Pwede sumama yan. Lalo't, wala namang pasok ang bata. O, di ba, nag-aaral na ba yung anak nun? At Sunday naman. At saka wala pa, hindi pa nag-aaral. Pwede naman sumama. At syempre, kahit ako, ang asawa. Ay, di ba? May mga lakad na nga na hindi ako sinama. Ay, gusto ko rin makarating doon at gusto ko sumama. Pwede naman siguro ako sumama. Hindi ko na kailangan ipagpaalam pa sa mga supporters kasi asawa. Diba? Asawa nga eh. Diyos ko. Ba't ganito mga tao? Grabe. Ang tataba ng utak nyo Grabe. Makolesterol na Hindi ko yan dapat to i-open sa inyo kasi wala na po kayong pakialam doon kung sino isasama namin. Kasi alam niyo na po yung rason kung bakit hindi nakasama si Rachel ngayon. Pero grabe kayo magsalita. Grabe kayo mag-conclude kaagad. Hindi naman po niyo alam yung rason. Sakit makabasa ng mga ganong bagay, mga ganong mga salita po mga kalingap na hindi niyo po alam yung totoong dahilan. Sensya po. Grabe. Inom ng tubig, Dodo. Grabe. Grabe, isang Ruel of Malalag umiyak. No? Hindi nahihiyang umiyak sa harap ng maraming tao, sa harap ng maraming supporters. Kasi nagpapakatotoo siya. Ganyan talaga ang isang taong totoo at mababa ang loob. Pinapakita niya na talaga siya'y nasasaktan na at sobra na. Grabe. At lalo na pagdating sa kanyang langga, Rachel, kasi mahal na mahal niya yan. Lalo pagdating sa mga ganong issue about lalo kay langga. Diba? Kayang-kaya niyang umiyak kasi ganyan niya kamahal ang isang Rachel Morales.
Ganyan-ganyan kamahal ang kanyang langga. Parehas silang dalawa, di ba? Si Rachel, na nagsabi siya ng kanyang message, di ba? Umiiyak siya. Kasi totoo ang kanyang sinasabi. Kasi ganun pag totoo ang lumalabas sa iyong dibdib at nandoon, di ba? Nandyan yung pag-iyak mo kasi nagmumula sa puso. At ngayon, nasasaktan ang isang Ruel of Malalag. Nasasaktan yung kanyang puso. Kaya pinakikita niya sa pag-iyak. Kaya, Diyos ko, mahiya naman yung basher. Mahiya naman yung yung nagsalita ng ganun. Grabe kayo. Mag-isip niyo Tapos sana may kayo. ini-insist niyo po na magkatampuhan kaming dalawa. Pumunta lang po ako dito. Hindi Ay, na nakasama si Rachel. Sinasabi niyo po nagkatampuhan kami. Alam ko mga basher po ang gumagawa ng mga ganito. Pero hindi ko po matanggap na sa sariling GC po ng Rochelle. Ay, grabe. Ayan, sa sariling GC ng Rochelle. Andun siya yata, o baka may nagpasa sa kanya, maganong usapan. Kaya nalaman niya. At yun talaga, yun kaya hindi niya talaga matanggap. Yun nga. Okay pa sana kung talaga mga basher talaga yung si Hugot, 'di ba? Yung basher niyang isang yun. Pero kung nalaman mo to dahil sa mga supporters mo, nasabi ay mahal na mahal kayo. Support hanggang dulo. Tapos sila pala ang magsasabi ng ganito. 'Di ba ang sakit? Akala mo totoong-totoo sa'yo, na napaka-solid sa'yo. Malalaman mo hindi pala. At siya pa yung gumagawa ng gantong issue. At siya pa yung gagawa na talaga magkaroon. At dito kasi sa ginawa niyang ito, hindi malayo na magkakaroon ng misunderstanding ang dalawa. Hindi malayo. Sana nga, hindi, di ba? Wow. Diba? Mas maintindihan. Huwag silang magpadala sa ganitong issue. Huwag silang magpadala sa mga gantong iniisip ng ibang tao. Kasi wala naman itong mga ganito, wala naman maiambag ang mga gantong tao. Kayong dalawa ang magsasama, kayong dalawa ang nagmamahalan. Kaya huwag kayo magpa-apekto sa mga ganyan tao. Po, na mga basher, kasi yan ang gawain nila end of the month, or paparating na yung pasweldo. Pero ang hindi ko po matanggap, pinipresenta yung sarili nila as Rochelle fan. Pero, ewan ko po kung totoo ba talaga. Yun. Diba? Yan sinasabi ko. Hindi kasi pwede hayaan lang. Hindi pwedeng hayaan lang. Mga sinasabi dati, ayan si Trending Pia, ayan yung magpapabagsak sa Rochelle. Ayan si Trending Pia. Ay, ang magpapahiwalay sa Rochelle. Bumalik po sa inyo yung tanong. Sa ginagawa niyo po bang yan, hindi ba kayo ang magpapabagsak? Grabe. Kasi wala din po akong sasabihin. So mukhang nilalabas ko din po na tama po kayo kasi hindi niyo po narinig yung side ko po. Alam niyo na po, di ba? Dati pa, dami nagbabanta sa akin, sa amin nilangga. Sa akin. Kasi di nila matanggap na kami nilangga. Pero anong ginawa ko po? Wala po akong reaction, wala po akong comment doon. Kasi gusto ko hayaan lang. Kasi sila po kung alam. 'Di ba? Mga duwag po yung mga taong 'yan. Kung may mga pagbabanta man na ganung bagay. Mga duwag 'yan. Sa bagay, noon pa naman talaga, ayan, yung talagang mga basher na na binabantaan talaga yung buhay nila. Lalo na noon kami nasa Baguio noon, nasabi, mag-ingat daw sa airport, ganyan-ganyan, may mangyayari kay Ruel. Grabe. Kasi, totoo, sinabi ni Ruel, kung talagang totoo yung sinasabi na na nagbabantang ganyan, dapat hindi na magbabanta. Diretso na. Diba? Babantaan mo pa, di makakaano yung tao. Di parang nananakot lang talaga, no? Grabe. Dati, si Kuya Mario, hindi pa niya alam yung mga ganong bagay. Nung nabasa niya yung pagbabanta sa akin, kinabahan siya sa akin. Sabi ko, hayaan niyo po yan kasi duwag yung taong yan. Yes. Huwag kayong matakot yan kasi ang bilis lang mag-comment ng ganong bagay.
Kaya si Kuya Mario nung nabasa yung pagbabanta sa akin, talagang concern siya sa akin. Pag Grabe, napakabait ni Kuya Mario. bumababa ako mag-withdraw lang sa sentro, talagang sinasamahan niya ako. Ayun, pinaliwanag ko kay Kuya Mario na duwag yung mga ganyang tao. Diba? Dinadaan sa pagbabanta, diba? Kaya sa mga ganyang tao, ganung mga comment, wala po akong pakialam doon. Hindi ko invest yung oras ko para sa mga taong ganun, Tama. diba? Kasi ang totoong matapang, harap-harapan kang sasabihan ng ganun, diba? Ang totoong matapang, Hindi, tsaka ang totoong matapang Dudong Ruel, hindi na sinasabi. Talagang diretso na. Eh bakit to pa sasabihin? Eh di makakapaganda pa yung tao, hindi matutuloy yung gagawin, di ba? Ang tawag doon nananakot lang or baka nang titrip lang, ganun. hindi dinadaan po sa pagko-comment dyan, Yes. diba? Ano pa bang bago sa atin dito? Ano pa bang bago? Diba? Paulit-ulit na nangyayari. Diba? Paulit-ulit na nangyayari. Mga ganitong bagay. Pambabash sa amin. Diba? Pagpabanta. Andyan na po. Last month yan po ang nangyayari. Grabe nga. Pero ano pong ginagawa namin? Diba? Mga tao na nagtatrabaho lang, nagsusubika para sa pamilya, para sa mga pangarap, ay grabe, babantaan pa ng ganyan. Kasi siguro nga kasi pinagtitripan lang sila. Hayaan namin. Pero ngayon grabe yung ano niyo po, di ba? Kasi kung mas lalo natin silang papansinin, di ba? Mas lalo po silang gaganahang mambash. Yan, kaya nga, yun nga yung payo ko na huwag nang pansinin. Siguro kaya talagang pinansin lang ito ni Dudong Ruel, hindi niya akalain na itong mismo sa GC pa ng Rochelle fans. Grabe. Tingin po nila naapektuhan to sila, di ba? Kasi tingin nila mas ginaganahan silang babash kasi napaka-weak ng taong ito para i-bash natin, di ba? Ang bilis maapektuhan, ang bilis Tama. sumuko, ang bilis mag-surrender, di ba? Kaya ayan, pasensya po kasi di ko po kaya, di ba? Kasi nandun na kasi sa punto kaya hindi niya talaga kinaya ngayon. Kasama na sa pambabas pati pamilya at syempre si Rachel. Kasi alam niyo naman na basta ibas ang Rachel Morales, nandiyan si Dudong Ruel na tagapagtanggol niya. Di ba? Grabe. Kaya ko man sanang mag-live ngayon, pero alam ko mapupuno ng mga pambabash kung ano mang ipopost ko ngayon ng mga video, ano mang ipopost ko ngayon ng mga ng mga kaganapan. picture. Kasi dahil sa kagustuhan nyo, di ba? Kini-question. Dahil sa kagustuhan yung gustong isama si Rachel. Minsan kasi parang hindi na maganda yung mga ganyan supporters, no? Na ang gusto na ay sila na yung masusunod para sa sarili nilang kaligayahan. Pero sana unawain din naman. Hindi bawat oras kasi meron yung oras na complete yung time. Lalo na ngayon nag-aaral na ang isang Rachel. Ngayon nga, unang pasukan pa lang ni Rachel na hindi nakasama ni Dudong Ruel. Ayan na, lumabas na. Grabe kayo pa talaga pinagsisimulan. 'Di ba? Pinagsisimulan ng hindi maganda. Grabe. Huwag naman po sanang ganon. Pasensya po mga kalingap. Grabe, iyak talaga si Dud. Hayaan mo lang. Gustuhin man namin maging masaya konti dito. Pero grabe, no? Grabe. Mukhang kinokontrol kami. Di ba? Bawal kang tumawa. Kasi may mababash. Bakit di sinama? Bakit mas mabigat pa yung kaibigan mo kaysa kay Langga? Ay, grabe. Grabe, yung mga sinasabi ng mga tao. Para mga wala ng isip. Siguro yun yung mga tao na talagang makasarili. Or talagang isa lang yung sinusuportahan. O sadyang ayaw dito kay Royal of Malalag. Sana po i-equal nyo. Kasi po, magjowa na po yan.
At the end, magiging couple na yan, mag-asawa na yan. Sana tanggapin nyo rin po. Huwag po kayo ang gumawa ng dahilan para yung dalawa pa ang hindi magkaroon ng pagkakaunawaan, di ba? Basahin niyo po yung mga comment niyo po. Di ba? Totoo ba talaga kayo? Mas matatanggap ko ba kung basher kayo na ganun yung comment niyo? Ayun. Pero yung pinapalabas niyo na supporter kayo, supporter sa isa. Ayun. Yun ang sabihin niyo po. Na point ni Dudong Ruel na talagang baka naman kasi yung basher na yon or yung supporters na yon ay talagang supporters lang ng isa. Isa lang talaga yung kanyang sinusuportahan. Kaya ganun yung kanyang salita. Grabe. Diba? Pero karamihan naman sinisigaw. Mahal na mahal ang Rochelle, di ba? Karamihan naman suportado hanggang dulo ang maglaga. Ay nako, yan. Sabi nga ni Dudong Ruel, ayan, huwag masyadong pahalatat na, halata na. Grabe. Talagang mga supporters pa talaga. Siguro talagang kaya dumadami rin ang mga basher. Talagang dun din talaga nanggagaling, no? Nagiging iba yung isip nila, iba yung mga gusto nilang mangyari, no? May mga gusto silang mangyari na hindi natutupad, tapos kaya ganyan ang ginagawa nila. Hindi, kailangan din po mag-explain. Kasi, yun na nga, di ba? Last time, kung hindi ako magsasalita, kung hindi ko i-reveal po ang totoo, so walang mangyayari, mas lalong maraming naapektuhan, mas lalong maraming nadadamay. Yes. Kaya ngayon, kailangan ko din na mag-explain po sa inyo, di ba? Hindi naman kabawasan sa akin, di ba? Hindi naman kabawasan sa isang rawal malala na mag-explain po sa inyong harap. Napaka down to earth talaga. Grabe. Kung gusto lang Napaka down to earth talaga na isang Dudong Ruel. Tingnan nyo, nag-i-explain siya kahit wala naman siyang dapat ipaliwanag sa lahat. Wala naman dapat siyang i-explain, di ba? Grabe. po umuwi kami ngayon, di ba? Sayang naman po yung na-appoint, sayang binayad. At isa pa, bakit ba kami, di ba? Bakit ba magpapakontrol kami sa mga taong ganitong isip, di ba? Sorry, hindi ko kaya po. Tama, ganun yung isipin nyo na huwag kayong magpa-apekto sa mga taong ganyan. Kasi walang mapapala sa mga taong ganyan. At ang isa pa na aking talagang i-advise sa inyo, talagang ito talaga dapat nating matutunan sa social media. Bawal na at huwag tayo maging close sa bawat tao ko, kahit kanino man. Kasi pagdating ng araw, talagang sila pala talaga ang magiging kalaban mo. Bawal tayo na maging open. Kung maging open man tayo, mas piliin natin maging open tayo sa ating pamilya kaysa sa ibang tao. Kasi sa social media, wala talagang mapapagkatiwala ang tao. Wala po. Walang mapapagkatiwalaan. Grabe. Yan ang natutunan ko sa social media. Magkaroon ka ng kaibigan na tao, wala po talaga mapapagkatiwalaan. Kaya, ayan, Dudong Ruel, ayan, yan ang maipapayo ko sa'yo. Yung support, yung yung pagiging close, ayan, ay sa pamilya lang talaga. Kasi pamilya lang talaga ang kasangga mo hanggang sa huli. Kasi yung mga tao na akala mo naging kaibigan mo, maakala mo mga totoo sa'yo, pagdating ng araw, sila pala yung susuwag sa'yo. Kaya yun yung yun yung tandaan mo. Ayun, grabe. Yan. At isa pa, pinapanindigan ko po yung mga sinasabi ko po. No? Nasa sa inyo po yan kung nagdududa po kayo. Di ba? Nasa inyo po yun kung di kayo naniniwala sa akin. Yes. Pero isa lang yung masasabi ko po. Kung di po kayo naniniwala, huwag lang po kayo manira.
di ba? Kasi kami nilangga ang mas nakakaalam sa aming mga ginagawa. Kami Yun. nilangga na mas nakakaalam sa aming sitwasyon ngayon. Doon sa narinig ko po, may mga nagsasabi. Tama yun. O, kayong dalawa nilang ka. Kayong dalawa lang talaga ang makakasolve ng lahat. Kayong dalawa ang nakakaalam ng lahat. Kaya kayong dalawa lang palagi. Yan. Kayong dalawa ang magkasangka. Kung ano man yung dumating na pagsubok, katulad yan yung mga ganyan, kapit kayong dalawa sa bawat isa. Huwag kayong padadaig sa mga ganyan. Huwag kayong padadala sa mga taong ganyan. Kayo pa rin dalawa ang magiging magkakampi. Magkakampi kayo at ang mga pamilya nyo. Sa akin ng message na yung ginagapang yung mga, ewan ko po, yung mga fans daw po. Pati fans, may gapangan Wala na. pa akong pakialam doon. Di ba? Kasi kung totoo tayo or solid tayo, bakit ba tayo makikinig sa mga sulsul ng ibang tao? Yes. Di ba? Tama. Bakit ba tayo magpapakontrol sa mga sinasabi nila? Kasi pansin ko sa ibang mga viewers, pag may narinig na ganyan, may sinabi si ganyan, maniniwala agad. Hindi nyo naman alam. Alam nyo po, karamihan po sa social media, ayan, for the views. Yan po yung totoo. Kaya sana po, ayan, ay huwag tayong basta-basta maniniwala. Ayan, magmasid, mapagmatsyag kung ano ba talaga ang totoo. Kung sino ba talaga ang solid at totoo. Di ba? Kaya, siguro, hindi yan sila solid. Di ba? Kasi kung may mga ganyan mga nangyayari dito, sa community na ito, ay mga nagsusulsol na mga fans, Yeah, mga sulsol. hindi sila solid. Di ba? Kung anong gapang po nila no, sa ibang mga fans or sponsors or supporters. Kung solid talaga sila, meron silang isang salita din po. Tama. Hindi sila magtatagumpay, di ba? Kasi ako po, hindi ko kailangan ng yung marami, di ba? Ayoko ng maraming supporters. Gusto ko yung totoo lang talaga, di ba? Yun, tama. Gusto ko yung totoo. Nasanay po ako sa pagiging Totoo. konti lang yung views, di ba? Doon tayo nanggaling. Tapos yung pinapalabas ngayon dito, sumikat lang dahil kay Rachel. Grabe. Sumikat lang dahil Grabe yun, no? may love team. Ay, Eh ano yung effort ko? Ano yung sacrifice ko sa aking channel? Yes, may part silang doon kasi nagtutulungan kami. Pero na-invalidate yung sacrifice ko dito sa channel ko. Na-invalidate. alam mo mga ganyan talaga yung iniisip ng mga tao. Kasi ganyan, narinig ko din yan eh. Sa akin, sa sinasabi sa akin, sumikat lang yan dahil sa mga Rochelle fans. Kaya paano naman yung pag-reaction ko? Siguro kaya din naman nagustuhan ako ng mga Rochelle fans kasi nagustuhan nila yung pag-reaction ko. Ganon din ang nararamdaman ng isang Ruel of Malalag na pag maririnig na yung ganon. Paano naman yung effort niya? Paano naman yung pagsasakripisyo niya sa pagbablog? Diba? Di lang dalawa ni Rachel. Ba't may mga ganon fans? Sumikat sila kasi nagustuhan silang dalawa. Parehas sila. Hindi dahil sa isa. Kasi nga, sila yung pinagtagpo ng tadhana, nagkatagpo silang dalawa, parehas silang nag-boom at parehas silang sumikat. Diba? Huwag yung sasabihin, dawa ganyan. Sana ganun na lang, ganun yung mga isipin ng mga tao. Huwag naman po sanang ganun. Diba? Isipin natin na lang na na mahal natin yung dalawa. Diba? Na walang tayong both natin talaga na mahalin. Kung talagang solid supporters. Di ba na-itchapera yung paghihirap ko dito Yun, para yung makamit ko yung effort, ganitong parang wala kang naging meron ako effort. ngayon. Totoo. Di ba? Sige po, sabihin niyo na po yung gustong sabihin niyo po dito. Sabihin niyo na po yung gusto niyo pong sabihin na pa negative or positive po mga kalingap. Pero isa lang po yung masasabi ko po. Hindi po kayo magtatagumpay sa plano niyo po na siraan pa kami nilang. Yun.
Yun yung the best na sinabi ng isang Dudong Ruel of Malalag. Talagang diinan niya at tsaka talagang itahasan niyang sinabi na hindi kayo magtatagumpay anumang adhikain niyo sa dalawa. Kasi sila ay magpapakatibay at magpapakatatag. Grabe. Kasi alam natin na talagang mahal nila ang isa't isa. At kayong dalawa ni Bunso Rachel ang mag-unawaan kasama yung pamilya nyo. Wala yung ibang tao. Kayo lang talaga ang makakaayos lahat ng mga problema na kung anong mga darating na pagsubok sa buhay. Kayo lang. Grabe. At sana wag naman pong ganun yung mga supporters na gusto nyo kayo na ang mangyari lahat. Gusto nyo na kayo yung masunod. Wag po sanang ganun. Unawain po naman natin yung mga langga natin. Totoo ang sinabi ni Ruel. Wala naman siyang pinangako na hindi niya tinupad. Lahat tinupad niya. Simula nung siya nanligaw, nag-intay, naging sila. Lahat talaga yun. Lahat talaga yun ay tinupad niya. Hanggang ngayon, naging sila na. 'Di ba? Kaya talagang minahal siya ng gusto ng isang Rachel Morales kasi nga, ginawa niya ang lahat at nag-intay siya. Kaya sana po, maunawaan ang lahat. Wag naman po sana. Tigilan po yung ganito pang babash. Maawa kayo. Natutuwa ba kayo na nakita niyong umiiyak ang isang Ruel of Malalag? Huwag naman po sanang ganun. Tao rin po yan nasasaktan. Tao rin po yan na may damdamin. Kaya sana po maunawaan nating lahat. Huwag niyo pong questionin. Kasi may kanya-kanya po tayong buhay. Grabe. May kanya-kanyang obligasyon. Ang mahalaga po silang dalawa ay nagkakaintindihan, nagkakaunawaan, at mahal nila ang bawat isa. Yun po yung mahalaga doon. So yun guys, grabe. Thank you for watching. At kung nagustuhan nyo po ang reaction video ko, sobrang haba na po. Paki-like and share and subscribe. Trending Pia po, ayan, nagsasabi na kung totoong fans ka, malawak ang pangunawa mo at naiintindihan mo ang mga taong sinusuportahan mo at minamahal mo. Huwag yung ikaw pa yung magiging dahilan ng kanilang hindi magandang pagkakaunawaan. So yun guys, thank you po. Ingat po. Ingat palagi. Thank you for watching. I love you guys. God bless.